Um, balik ko yan, balik part, uh, part pang-apat na bahagi na ito. Yung sasabihin ko sa payong tatay, second coming. Kanina kasi nag-video ako ng 45 minutes. Nung iano sa YouTube, hindi pala tinatanggap. Meron pang maraming requirements para makapag-upload ka ng isang video na more than 15 minutes. So, hinati-hati ko pa. Hindi ko alam kung, pero tingin ko na magkakasunod at masusubaybayan nyo. So, sa huli ko sinabi doon sa part 3, ay yung tungkol sa 40 days diba? Doon maliwanag na yung kaibahan ng 40 days at ng 13 days. Makikita natin na yung 40 days talaga ay yung kaganapan o yung pagiging alipin talaga natin. Pero wag muna natin pag-usapan muna. Itutuloy ko lang yung tungkol sa second coming para tuloy-tuloy tayo na maipaliwanag ko sa inyo. Hindi ko alam kung ilang part ito pero yun na nga. Ngayon, noong 1974, March 22, 1974, Biyernes siya, 9:45 ng umaga. Ito yung mensahe ng Panginoon ngayong umaga. Sabi niya, "To all, remember that I shall return for the second time. Surely, I shall come quickly and will not tarry. I come not as a human, but as a spirit, the express image of my person. Therefore, this time my coming is not in humiliation, not in likeness of men." Ganda, no? "That return will be recognized by the eyes of such eyes being enlightened by my unfolding salita. My arrival and presence will not discern because of my physical nearness, but by the light of my acts. Watch out then, for this light shall spread from east to west and everywhere." Inumpisan ko itong aking sasabihin sa paghahayag ng mensahe upang maging malinaw na ang pagdating niya ay sinasabi niyang shall come quickly and will not tarry. Sa mga naunang pahayag ko'y winika niya, di ba? Quietly and unseen. At dito sa mensahe ay nilinaw niya, I come not as a human, but a spirit, the express image of my person. Yung winika niyang shall come quickly and will not tarry, kung unawain natin sa Tagalog ay ganito mabilis at hindi magtatagal ang kanyang pagdating. Di ba? Ibig sabihin, sandali lang. Sandali lamang. Split second. Gusto ko unawain ninyo ang ibig sabihin ng sandali lamang. Di ba? Nangyayari kasi yung pag-apak o yung pamamahinga o yung resting time ng Panginoon. 13 araw lang. Di ba? Saglit lang. Sa panahon niya. Split second. Sa oras at sa araw ng Panginoon. 40 days, ganun din. Pero ano natin to? Ang Diyos ay may 3 persona, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Sa mga tuwid, ang pagdating niya ay bilang Espiritu. Ay anong persona ang ipapakita niya? Hindi ba ang persona ng Ama? Sapagkat sa simula't-simula pa ng itatagandeyo ay natuto na tayong tumawag na Ama sa pamamagitan ng anyong larawan ni Jesus. Sapagkat si Jesus ay ang larawan ng Amang Diyos na di nakikita.
Sa aklat ng Colossense ata ang sa chapter 1, verse 15 and 20, ganito sinasabi kay Jesus. Siya ay larawan ng di nakikitang Diyos, ang panganay ng lahat ng kinapal, sapagkat sa pamamagitan niya ay nilalang ang lahat ng bagay, ang nasa langit at sa lupa, ang mga nakikita at di nakikita, ang mga trono, mga dominasyon, mga prinsipado, mga potestad, ang lahat ay nilalang sa pamamagitan niya. Dahil sa Kanya, siya ang una sa lahat ng bagay at sa Kanya nasasalalay ang lahat. Siya ang ulo ng katawan na dilib itba. Siya ang ulo ng katawan na dilit iba't ang iglesia nga. Siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay, upang maging kauna-unahan sa lahat ng bagay. Sapagkat kinalulugdan ng Diyos na sumasa Kanya ang buong pagka-Diyos. At sa pamamagitan niya ay nakipagkasundo sa Kanya ang lahat ng bagay, maging sa lupa at sa langit, sa pagbibigay ng kapayapaan sa bisa ng dugo ng Kanyang krus. Ang misteryo ng pagka-Diyos ni Jesus ay ipinakita maging sa ating dasal na kredo. Na sabi doon na nang may 3 araw na buhay na muli, umakit sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos, sabi niya, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paparito at maghuhukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan. Buhat doon, ibig sabihin buhat sa itaas, doon magmumula, paparito at maghuhukom. So, ang maghuhukom talaga ay yung anak na naluklok sa kanang amang Diyos. Ibig sabihin, yung kanyang kalagayan, yung kalagayang ama ng ating Panginoon, ang maghuhukom dahil ang judge naman talaga ay ang Diyos, Ama. Diba? Ganun nga, tapos siya yung maghuhukom, siya yung maghuhukom at paparito para hukuman ang nangabuhay at nangamatay na tao. Si Jesus ay paparito at maghuhukom sa mga tao bilang amang makapangyarihan, sapagkat ang paghuhukom nga ay dakilang gawain ng Diyos. Anong paghuhukom na tinutukoy? Kanina sinabi ko sa inyo yung judgment eh. Kasi akala natin yung judgment, isang araw lang mangyayari. Akala natin, kasi kung ang konsepto mo, yung second coming ay yung lilitaw na Hesukristo dyan, at pagkatapos hukuman at paghihiwalay na yung mabuti at masama, mamumuti na yung mata natin, hindi mangyayari yun. Sapagkat ang paghuhukom na sinasabi ng Panginoon, ayon sa ating mensahe, ay iba sa inaakala natin. Meron tayong tinatawag na pag namatay tayo, natural judgment day natin yun. Yun ang tunay na hukom, na huhukuman tayo sapagkat haharap tayo sa Kanya. By the way, bawat ko kasi puputulin ko every 15 minutes kasi hindi mo ma-upload to sa YouTube ng sobra sa 15 minutes. Kaya, ano yung paghuhukom na tinutukoy? Ganito yung mga nakasaad sa atin sa mensahe. Ang date ay September 3, 1972. Mga anak, nabigyan na naman ninyo ng labis na kaluguran ng aking ina. Uulitin ko sa inyo, kami ay tagalangit at ang lupa ay gagawin kong pahingahan ng aking mga paa. Kung sakalit ang mga nilalang ay di magbabago. Pagkat kung ang paghuhukom ay dumating na, kakailanganin kong ilapat ang aking mga paa sa lupa. Aangat lamang itong muli kung makapamili na ako ng mga binhi para sa panibagong mukha ng daigdig. Nabago yung ating pananaw sa paghuhukom, di ba? Yung ganitong pangungusap ng ating Panginoon.
Sabi niya dito, ang lupa ay gagawin kong pahingahan ng aking mga paa kung sakalit ang mga nilalang ay di magbabago. Pagkat kung ang paghukom ay dumating na, kakailanganin kong ilapat ang aking mga paa sa lupa. Aangat lamang itong muli kung makapamili na ako ng mga binhi para sa panibagong mukha ng daigdig. Ang ganda, no? Yung makikita nyo parang lumilinaw yung kung paano yung plano niya tungkol sa second coming. No? Ang ganda. Ano yan? September 3, 1972. Tila pinapahiwatig ni Ama na ang paghukom ay ang paglapat ng kanyang santong paa. At sinabi pa niya, aangat lamang itong muli kung makakapamili na ng mga binhi para sa panibagong mukha ng daigdig. Sa plano ng Diyos pala, sa kanyang second coming, ay yung judge, alam mo, kaya nga sabi, He will come again to judge the living and the dead. Yung mga buhay at patay. Tingin ko yung mga buhay na kaluluwa at saka mga patay na kaluluwa. Yan, di ba? Yung ibig sabihin, kaya nga, babalik siya eh. Kailangan niyang bumalik para mag-judge. Iba, pero, katulad ng sabi ko, iba yung judgment day ng haharap na tayo sa Panginoon. Yung face to face with God. And that is our final judgment. Sa mga tuwid, ang resting time ay isang biyaya sapagkat ang pamamahinga ay pamimili ng mga binhi para sa panibagong mukha ng daigdig. Kaya itatanong nyo, kailan po ba ito magaganap, Panginoon? Diba? Matatanong kayo, no? Kailan magaganap ito? Yung minsaheng ito ay noong 1972 pa. Wala pang ayuno noon. At ang ayuno ay nagsimula lamang sa taong 1978. Una ay ang 13 araw. Sinundan nito ng 40 days. Parang 78, 79, nagkaroon ng 40 days. Nung nakarang April 1, 2023, ito lang, last 2 years, tumalaw si Simon o si Brother Buddy. Si Brother Buddy tumalaw, ang Simon ng Deo, para sa unang asembleya sa Isla La Paloma fasting site. At ibinando niya ang tungkol sa kaharian ng Diyos. Diba? Kung nandudong kayo, ay malaking diskusyon yun na nandun tayo, pinag-uusapan natin yun. At maliwanag na sinabi niya na ang kahariang ito ay dumating na sapagkat buo na ang Deo. Siya nagsabi niyan sa pamamagitan ng Deo the Family na pinangangasiwaan ngayon ni Father Lyndon na isang Deo at totoong pare. Diba? Nangyari yan noong April 1, 2023. Kahit man hindi pa natin na lubos na naunawa ng pahayag ni Simon o ni Buddy, ay hayaan ninyo ihayag ko ang aking saloobin tungkol dito at nawa ay kasihan ako ng Espiritu Santo para sa kalwalatian ng Diyos. Sa atin sinabi ang mga bagay na ito. 1973, January 2, Martes, 9:45 a.m. Itong masahan ng Ama ngayong umaga. Mission well done. Everybody is doing even greater volume than at the very beginning. From and after the year 1972, the most sustained mission ever given today on earth has been to the effect that the kingdom of heaven is at hand. This being so, it is proper to utter our Father just to include the word, thy kingdom come. If you they will continue your mission, it will be even more proper for every day to go farther. They will continue to pray for that kingdom to come in all its destruction. Wait puputulin ko muna, 15 minutes na pala.